imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Silo ka Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Ano daw? Patay! Paano yan ngayon? Nako! Bagong looks ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kadonatics. Kakaiba yung aura niya ngayon. Matapang! Ay, grabe. May bagong warning siya, mga kadonatics. Kay Matibag. Alright? At bago natin panunuorin yung warning niya, mga kadonatics, sobrang ganda na warning. Eto, basahin lang muna natin. Vince Dizon. News update July 16. Kampo ni DPWH Secretary Vince Dizon pumalag sa pagbuhay ng issue sa 2019 SEA Games. Halak ka! Ano yan? Conflict of interest ka, Matibag? Cabinet Secretary, paiimbestigahan mo? Nako! Ano kaya ang mangyayari nito, mga kadonatics? Pero may kumakalat ngayon na absuelto na daw si Vince Dizon. Grabe! Ay nako. Eto, mga kadonatics, pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Sobrang ganda. Tara, ito. Praise God. Opportunity, mga musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Ayun na. Tayo-tayo lang, ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata, ha. Grabe yung Slight looks lang, niya. pero hindi naman kayo halata. Pero alam nyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Silo ka Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Ano daw? Patay! Paano yan ngayon? Nako! Banta against banta, mga kadonatics. Pero mas matindi itong kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasi ito talaga yung dahilan kung bakit nagkaletse-letse ang bansa natin at kung bakit pinapakulong lahat ng nag-against kay Marcos de Jr. Imbestigahan ulit ang flood control project. Nako! Siguro this time, mga kadonatics, it would not be under the Blue Ribbon Committee. Baka magtalaga sila ng committee dito, mga kadonatics, kung saan nakafocus lang sa flood control. Paano yan ngayon? Malalaman talaga ang katotohanan. Sige! Imbestigahan nyo kung anong kaya nyong imbestigahan, basta focus tayo sa flood control, which is eto naman talaga ang main issue, mga kadonatics, kung bakit may impeachment case, kung bakit nakulong yung mga senators, mga nararanasan natin ngayon, paha, kriminal, dahil sa flood control. Can you imagine? One problem, mga kadonatics, it affects us all, lahat talaga. Deal? Deal so, na. Madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang,
si ano daw, naimbestigahan na daw yung secretary nila pero ako daw Si hindi Vince pa. Dizon. Okay lang. Imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, Correct. magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, suportahan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Simple lang yung atake, mga kadonatics. Very simple. But napakalaking impact nito para sa mga kurakot. Patay kayo, ha? Sige, gusto nyo ng investigasyon? Okay? Sige, eto. Yung recently lang nangyari. Bakit ayaw nyong investigahan? Okay. Senator Alan Peter Cayetano at kanyang mga kasama, mga kadonatics, ang mag-imbestiga. Can you imagine that, mga kadonatics? Ang pilit nilang iniimbestigahan ngayon ay yung mga naganap sa panahon ni Tatay Digong, kung saan ang ganda naman talaga ng panunungkulan ni Tatay Digong. Pero yun yung iniimbestigahan nila, ha? Habang sa mga nangyayari ngayon ay talagang cover up. Isang malaking sindikato ang administrasyong ito, and that's for sure, mga kadonatics. Pakinggan natin si Atty. Respicio, mga kadonatics, patungkol sa usaping SEA Games, okay, nung 2019. Ayan. Mas kapani-paniwala na itinaon niya talaga yung announcement na iyon sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre, isipin niya, there is no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng mga kakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. So na-point out din ito ni Senator Alan Peter Cayetano na kung magkakaroon ng investigasyon, parang nakasanayan na isinasa publiko bago yung mismong pag-iimbestiga or yung gagawin nilang investigasyon. Kung di ako nagkakamali, parang meron yatang binuo din na task force na mag-iimbestiga or tututok po dito, attorney. Pero it begs the question, yung sinabi ni Senator Robin Padilla kanina, coincidental lang ba ito o sinasadya? Kasi what are the chances na gagawa ka ng ganong announcement just days before ka tatawagin para mag-testify? At kung kailan mainit yung discussion sa loob ng impeachment court kung isusubpina ka o hindi, or nagkaroon yung issue about sa supposed na excuse mo pagdating sa date ng iyong presentation. Anong chances na magtatapat yung event na yon at sa event ng announcement mo kung saan ang tinatarget ng iyong expose ay yung isa sa mga apparently hindi mo kampe na mga senadors, judges? So anong chances nun? Di ba napakababa po? Statistically parang insignificant. So mas kapani-paniwala na itinaon niya talaga yung announcement na iyon sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre isipin niya, there is no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng mga kakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. Mali talaga yung strategiya ni Matibag, mga kadonatics. Akala niya, ito yung nakabungok kasi ang mga kampi ng gobyernong ito, mga kadonatics. Bumubobo sila. Very simple strategy, nagkamali pa talaga. Pastilan. Opo, tsaka parang nakokonekta na nga na lahat ng mga sinasabi nila, maka Sara, maka Duterte, mga kritiko ng administrasyon, ay sila yung nakakasuhan, inirereklamo at subject ng mga investigasyon, attorney. Tama po. Kaya nga naninervyos na si Senator Alan Pia Cayetano, si Senator Alan Peter at saka si Pia Cayetano at saka si Robin Padilla kasi naubos na yung kanilang block .
kakatanggal lang ni Marcoleta, natanggal din yung dati nilang kakampi na sila Jinggoy. Tapos may kaso na rin silang lahat. Kahit yung mga nasa side nila dito sa impeachment trial na ito, katulad nila Villar, sila Bongo, may kaso na rin eh. Tapos timing na timing yung pagkaka-aresto sa kanila ahead of the impeachment, especially kay Senator Marcoleta, just days before the impeachment court started. And ngayon, merong threat sa kanilang side, sa side ng administrasyon, sa prosecution, sa side nila NBI Director Matibag. Gusto nilang tanggalan ulit ng isa. Kasi po, kung titignan natin yung trend, mukhang isusunod nila si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaroon ulit ng ombudsman case yan, diretso ulit sa Sandigan Bayan, plunder ulit yan, graft and corruption, non-bailable ulit. Oh. Iniisa-isa na nila yung mga senador. May nervyos na yan si Robin Padilla, Senator Bongo, at saka si Senator Pia Cayetano. Tsaka yung mga hinog na raw para sa kaso, biglang nagiging hilaw, attorney. Nagiging helaw kapag hindi mo kakampi. Pangalanan natin yung mga sila Cheese Escudero, sila Villanueva. Itong mga ito, in fact, alam ko sa puso nila, kampi nila si Vice President Sara Duterte. Kasi po nakita natin nung unang change ng leadership, kampi talaga sila sa majority noon, sa first change. Kaso nga lang, naipit lang sila, nawalan ulit ng ebidensya. Wala namang nangyari between then and now. In the interregnum, wala namang nangyari. So kapag nakikita nila na apparently, nakakampi nila yung senador, walang atake. Tulad ng nila Senador Villanueva, Senator Cheese ngayon, sila Senator Villar, mukhang neutral sila doon sa impeachment trial. Although I can say na fair talaga sila. I like na they are doing fair. At in fact, yun ang hinihingi kong pabor sa lahat ng mga senador, maging fair kayo. Fair silang lahat. Pero siyempre si Senator Alan Peter Cayetano, medyo na-advance niya yung case ng mabigat siya na hadlang na nagko-cross-examine o nagbibigay ng reasonable doubt sa teorya ng prosecution. Yun yung unang aatakehin ni Matibag ulit. Kaya nakakatakot. So siya, wala namang nangyari between then and now para suddenly maging hinug yung kaso niya, except for the fact na upcoming na si Matibag at mukhang si Senator Alan Peter Cayetano ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun lang naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinug yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila. Opo, attorney, kanina rin, doon sa kasi unang nag-manifest si Senator Judge Robin Padilla at muli niyang ni-raise yung posibilidad na makalahok sina Senator Jinggoy Estrada at si Senador Rodante Marcoleta. Nabanggit din kanina ni Senator Alan Cayetano na malaki talaga yung epekto na wala si Senator Rodante Marcoleta, lalo na sa usapin dito sa impeachment court, no, bilang isang abogado rin. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga sana kung andyan yung presensya ng abogado na si Senator Rodante Marcoleta kung pagbabatayan the way siya mag-handle ng pag-iimbestiga noong siya pa ay kongresista hanggang sa naging senador, attorney? Kumbaga sa opposition sa legislative department, siya yung star player Siya yung MVP. Kumbaga siya si Jordan sa Chicago Bulls. Nakita naman natin na proven yung star power ni Senator Rodante Marcoleta at ang kanyang pagiging effective bilang inquisitor, dahil epektibo po yung kanyang inquisition na ginawa doon sa flood control scandal. Kaya nga po naging ganito kainit yung flood control issue dahil po napaka-epektibo niyang magtanong. Wala siyang hinaharang na witness, walang hinaharang na impormasyon. Lahat ng natural at reasonable na itanong ay tinatanong, walang tinatago at walang pinagtatakpan. Kaya gustong-gusto siya ng taong bayan. Siya po yung pinaka-transparent na senador. At yun din po ang inaasahan ng taong bayan na magiging performance niya sana dito sa impeachment trial. Walang tinatago, walang kinakatakutan. Direktang mga tanong at direktang mga sagot ang kanyang mga makukuha.
Ibig sabihin po, mapapadali niya ang proseso, mas maiintindihan ng taong bayan kung gaano siya ka-epektibo doon sa investigasyon ng flood control project. Ganon din sana siya ka-epektibo bilang husgado dito sa impeachment trial. Opo. Attorney, magandang hapon po ulit. Si Jade po ulit ito. Bago lang ako dadako doon sa naging oral arguments, may contempt power ho ba ang Senate Impeachment Court kung sakali man itong mga pahayag o itong banta ba o warning para o itong nakatakdang investigasyon ng NBI laban nga doon kay Senator Judge Alan Peter Cayetano ay maaring maging ground para po siya ma-contempt si Matibag? Wow, ang ganda ng suggestion mo. Inherent po sa lahat ng judicial body ang contempt powers. So, most especially this impeachment court. Ang pwede pong gawin sa kanya, indirect contempt. Dahil yung kanyang mga ginawa ay nasa labas ng impeachment court. So, kapag gusto nilang i-indirect contempt si Mr. Matibag, pwede. Dahil po yung kanyang mga sinabi, kung sa tingin nila na yung kanyang mga sinabi ay nakakaistorbo doon sa proseso ng talakayan, doon sa impeachment court, pwede po siyang sampahan ng kasong indirect contempt. At ibig sabihin, maaari po siyang ipakulong. Saan naman po pwede siyang ipakulong kung sakali man matutuluyan? Opo, it partakes the nature of a criminal offense, yung indirect contempt. So penalized po yan ng pagkakakulong, I think up to 6 months or 60 days. Opo. So isasampu po yan as a independent petition sa isang court of law. Opo, pero kinakailangan pang pagbotohan. Majority dapat sa mga senator judges ang papabor po dyan, attorney, o kahit hindi na pagbotohan kung sakali mang nakita itong nangyayari ngayon kay sa issue po nga kay Senator Alan Peter Cayetano, maaari ho bang desisyon na kaagad kung sakali mang sila po magde-decide? I think hindi ako sure dito, pero kapag indirect contempt po kasi hindi po yan dinidispense ng korte kung saan siya nag-contempt eh. Kapag direct contempt yun, i-declare yun ng korte. Direct contempt, you're punished. Pero kapag indirect contempt, kailangan mong magsampa ng separate case sa isang korte, not the same court, para ilitigate yung indirect contempt. Parang ordinaryo siyang kaso. Para siyang isang criminal case na mangyayari. Parang criminal in nature pero administrative siya or civil in procedure. So, I don't think na pagbobotohan siya or iti-take up siya ng impeachment court. Pwede siyang sampahan ng indirect contempt in another court. Hindi ako sure dito dahil wala akong experience pagdating sa indirect contempt kapag special court na impeachment court. Pero kapag indirect contempt na normal na korte, separate case yung isasampa mong kaso, not the same court. Hindi in the same proceeding ka magsasubmit ng petition or motion. Thank you. That was cool, mga kadonatics. It makes a lot of sense. Well, anyway, comment down below, mga kadonatics, at babasahin natin yan. Let's pray. Continuously talaga, mga kadonatics, para, nasasabi ko noon na, nako, ayaw kong matapos yung termino ni Tatay Digong. So it means, ayaw kong tumanda, mga kadonatics. Pero ngayon, gustuhin ko na lang tumanda kasi gusto ko nang matapos agad yung termino ni Bongbong Marcos. Pastilan. Gusto mong mag-birthday na lang araw-araw, mga kadonatics, para 2028 na agad. Anyway, thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.